anbatasnandiyos.org. Apendise 7D, mga tanong at sagot, mga birhen, biyuda at mga diborsyada. Ano ang pag-aasawa ayon sa kahulugan ng Diyos? Mula pa sa simula, inihahayag ng kasulatan na ang pag-aasawa ay hindi tinutukoy ng mga seremonya, mga panata o mga institusyong pantao, kundi ng sandali na ang isang babae, maging siya man ay birhen o biyuda, ay nakikipagtalik sa isang lalaki. Ang unang pakikipagtalik na ito ang itinuturing mismo ng Diyos bilang pag-iisa ng dalawang kaluluwa sa isang laman. Palagian na ipinakikita ng Biblia na sa pamamagitan lamang ng bigkis na ito ng pagtatalik, nagiging kaugnay ang babae sa lalaki at nananatili siyang nakatali sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Sa batayang ito, na malinaw sa kasulatan, sinusuri namin ang mga karaniwang tanong tungkol sa mga birhen, mga byuda, at mga diborsyada, at inilalantad ang mga pagbaluktot na naipasok dahil sa pressure ng lipunan. Narito ay tinipon namin ang ilan sa mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia hinggil sa pag-aasawa, pangangalunya at diborsyo. Layunin naming linawin, batay sa kasulatan, ang mga maling pagpapakahulugan na naipalaganap sa paglipas ng panahon na madalas ay tuwirang sumasalungat sa mga utos ng Diyos. Ang lahat ng sagot ay sumusunod sa pananaw na biblikal na nag-iingat ng pagkakaugnay sa pagitan ng lumang at bagong tipan. Tanong, paano si Rahab? Siya ay isang patutot, ngunit nag-asawa at bahagi ng lahi ni Jesus. Lahat ng nasa lungsod ay kanilang lubos na nilipol sa talim ng tabak. Mga lalaki at babae, bata at matanda. Gayon din ang mga baka, tupa at mga asno. Josue 6:21. Biyuda si Rahab nang sumama siya sa mga Israelita. Hinding-hindi papayagan ni Josue na mag-asawa ang isang Hudyo ng isang hentil na babae na hindi birhen maliban na lamang kung siya'y nagbalik loob at isang biyuda. Saka lamang siya magiging malaya upang makipag-isa sa ibang lalaki, ayon sa batas ng Diyos. Tanong, hindi ba't dumating si Jesus upang patawarin ang ating mga kasalanan? Oo, halos lahat ng kasalanan ay pinatatawad kapag nagsisi ang kaluluwa at lumapit kay Jesus, kasama na ang pangangalunya. Subalit kapag napatawad na, ang isang tao ay dapat kumalas sa relasyong mapangalunya na kanyang kinasasangkutan. Ito ay totoo sa lahat ng kasalanan. Ang magnanakaw ay dapat tumigil sa pagnanakaw, ang sinungaling ay dapat tumigil sa pagsisinungaling. Ang lapastangan ay dapat tumigil sa paglulustay, at iba pa. Gayon din, ang mangangalunya ay hindi maaaring magpatuloy sa relasyong mapangalunya at asahang wala na ang kasalanang iyon. Hangga't buhay ang unang asawa ng babae, ang kanyang kaluluwa ay nakaugnay sa kanya. Kapag namatay siya, ang kanyang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos. Ecclesiastes 12:7. At saka lamang magiging malaya ang kaluluwa ng babae na makupag-isa sa kaluluwa ng ibang lalaki, kung kanyang naisin. Roma 7:3. Hindi nagpapatawad ang Diyos ng mga kasalanang hindi pa nagagawa, tanging yaong mga nagawa na. Kung ang isang tao ay humingi ng tawad sa Diyos sa simbahan, napatawad, ngunit ng gabing iyon ay sumiping sa isang taong hindi niya asawa ayon sa Diyos, muli niyang nagawa ang pangangalunya. Tanong, hindi ba sinasabi sa Biblia tungkol sa nagbalik loob, narito ang lahat ng bagay ay naging bago? Hindi ba ibig sabihin nito na maaari na akong magsimula mula sa simula? Hindi. Ang mga talatang tumutukoy sa bagong buhay ng nagbalik loob ay nagsasalita tungkol sa kung paano inaasahan ng Diyos na mamuhay siya matapos mapatawad ang kanyang mga kasalanan.
at hindi nangangahulugang nabura ang mga bunga ng kanyang mga nagdaang kamalian. Oo, isinulat ng Apostol Pablo sa 2 Korinto 5 talatang 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Bilang konklusyon sa sinabi niyang 2 talata bago nito, talata 15, at siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Walang anumang kaugnayan ito sa pagbibigay ng Diyos ng pahintulot sa isang babae na simulan muli mula sa simula ang kanyang buhay pag-ibig, gaya ng itinuturo ng napakaraming pinunong makasanlibutan. Tanong: hindi ba sinasabi sa Biblia na pinalalampas ng Diyos ang mga panahon ng kamangmangan? Ang pareralang mga panahon ng kamangmangan, Gawa 17:30, ay ginamit ni Pablo habang dumaraan sa Gresya at tumutukoy sa isang bayang sumasamba sa Diyos-Diyusan na hindi kailanmang nakarinig tungkol sa Diyos ng Israel, sa Biblia o kay Jesus. Wala sa mga bumabasa ng tekstong ito ang mangmang sa mga bagay na iyon bago pa man sila nagbalik loob. Higit pa rito, ang siping ito ay may kinalaman sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi man lamang ipinahiwatig ng salita na walang kapatawaran para sa kasalanan ng pangangalunya. Ang problema ay ayaw ng marami na patawarin lamang ang nagawang pangangalunya. Nais din nilang ipagpatuloy ang relasyong mapangalunya at hindi ito tinatanggap ng Diyos, lalaki man o babae. Bakit walang sinasabi tungkol sa mga lalaki? Hindi ba nangangalunya rin ang mga lalaki? Oo, nangangalunya rin ang mga lalaki at magkapareho ang parusa noong panahong biblikal para sa dalawa. Gayunman, magkaiba ang paraan ng pagsasaalang-alang ng Diyos sa pagkapanganlom ng pangangalunya sa bawat isa. Walang ugnayan ang pagkabirhen ng lalaki sa pagsasama ng mag-asawa. Ang babae, hindi ang lalaki, ang nagtatakda kung ang isang ugnayan ay pangangalunya o hindi. Ayon sa Biblia, ang isang lalaki, may asawa man o wala, ay nangangalunya tuwing sumisiping siya sa babaeng hindi birhen ni biyuda. Halimbawa, kung ang isang lalaking birhen na 25 taong gulang ay sumisiping sa isang 23 taong gulang na babae na hindi na birhen, ang lalaki ay nangangalunya sapagkat ang babae, ayon sa Diyos, ay asawa ng ibang lalaki. Mateo 5:32, Roma 7:3, Levitico 20:10, Deuteronomio 22:22 hanggang 24. Kung gayon, hindi maaaring mag-asawa ang babaeng diborsyada, hiniwalayan, habang buhay pa ang kanyang dating asawa, ngunit ang lalaki ay hindi na kailangang hintaying mamatay ang dating asawa. Hindi na niya kailangan. Ayon sa batas ng Diyos, ang lalaki na nakipaghiwalay sa kanyang asawa sa saligang biblikal, tingnan ng Mateo 5:32, ay maaaring mag-asawa ng birhen o biyuda. Subalit ang realidad ay sa halos lahat ng kaso ngayon, ang lalaki ay humihiwalay sa kanyang asawa at nag-aasawa ng babaeng diborsyada, hiniwalayan, at siya'y napapailalim sa pangangalunya sapagkat para sa Diyos, ang kanyang bagong asawa ay kabilang sa ibang lalaki. Tanong: yamang hindi nangangalunya ang lalaki kapag nag-asawa ng mga birhen o biyuda? Ibig bang sabihin ito na tinatanggap ng Diyos ang poligamya ngayon? Hindi. Hindi pinahihintulutan ang poligamya sa ating panahon dahil sa Ebanghelyo ni Jesus at sa mas mahigpit niyang paglalapat ng batas ng Ama. Itinatadhana ng titik ng batas mula pa noong paglikha, Tograma Tunomo, na ang kaluluwa ng babae ay nakabigkis lamang sa isang lalaki
ngunit hindi sinasabi na ang kaluluwa ng lalaki ay nakabigkis lamang sa iisang babae. Ito ang dahilan kung bakit sa kasulatan ay laging inilalarawan ang pangangalunya bilang kasalanan laban sa asawa ng babae. Kaya hindi kailanman sinabi ng Diyos na ang mga patriarka at mga hari ay mga mangangalunya sapagkat ang kanilang mga asawa ay mga birhen o mga biyuda nan sila'y pakasalan. Gayunman, sa pagdating ng Mesiyas, tinanggap natin ang ganap na pagkaunawa sa espiritu ng batas. To pnuema tunomo. Si Jesus bilang tanging tagapagsalita na mula sa langit. Juan 3:13. Juan 12:48 hanggang 50. Mateo 17:5 ay nagturo na ang lahat ng utos ng Diyos ay nakabatay sa pag-ibig at sa ikabubuti ng kanyang mga nilalang. Ang titik ng batas ang kapahayagan. Ang espiritu ng batas ang diwa nito. Sa kaso ng pangangalunya, bagaman hindi ipinagbabawal ng titik ng batas na ang lalaki ay makisama sa mahigit sa isang babae kung sila ay mga birhen o mga biyuda, hindi pinahihintulutan ng espiritu ng batas ang ganyang gawi. Bakit? Sapagkat sa kasalukuyan ay magdudulot ito ng pagdurusa at kalituhan sa lahat ng kasangkot. At ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili ay ang pangalawa sa pinakadakilang utos. Levitiko 11:18, Mateo 22:30. Noong panahong biblikal, ito'y kultural na tinatanggap at inaasahan. Sa ating panahon, ito ay hindi katanggap-tanggap sa alinmang aspeto. Tanong, at kung ang mag-asawang naghiwalay ay magpasyang magkasundo at ibalik ang kasal, maaari ba iyon? Oo, maaaring magkasundo ang mag-asawa kung ang lalaki ay siya talagang unang lalaki ng babae. Kung hindi, ang kasal ay hindi na balido bago pa man ang paghihiwalay. Ang babae ay hindi nakipagsiping sa ibang lalaki sa panahon ng paghihiwalay. Deuteronomio 24:1-4. Jeremias 3:1. Inagtitibay ng mga sagot na ito na ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa pag-aasawa at pangangalunya ay magkakaugnay at matatag mula simula hanggang wakas ng kasulatan. Sa tapat na pagsunod sa itinakda ng Diyos, naiiwasan natin ang mga pagbaluktot sa doktrina at napangangalagaan ang kabanalan ng bigkis na kanyang itinatag. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.